ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, mga adlaw ka na ito talanog. Welcome to ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala. Kamusta? Hadaw na kita karong Biyernes, mga higala. Apakasad. Bito, Pizza 8 ng bulan sa Agosto, tuwing 2025, mga higala. Anyways, mga higala, no? Giabrihan na karon, no? Ang ato, kapil na ba karon? 40, diba? 40 nga kadayawan festival, mga higala, no? Diha sa Magsaysay Park, mga higala, no? So, daghang tao ang daghang tao ang mga nagtapo karon diha, mga higala, no? To witness the open ang pag-abli sa ato ang Kadayawan Festival, mga mga katambayan, no? So, anyways, natay mga times no ato ang tambayan na, no, nga mga tambayan nato na nga mga lugar o aktibidad sa maong no, maong kapistahan ni sa tuwa sa Davao City, mga higala, no? For the years, mga higala, pasensya na po kayo, mga higala, karon, no? Kaya tungod sa dagan sa panahon, mga higala, no? Instead na Feast of Bountiful Harvest, mga higala, no? Nawaya po yung ma-harvest, no? Di lang gini nga nakadaghan. Sama sa itong mga nasinatian sa mga milabay mga katuigan, mga higala, no? Nga pagkadayawan, at agay gina, mga higala, mga prutas, mga higala, rambutan, durian ka na. Daghang king durian, mga higala, pero karon, mga higala, wala gikita durian, mga higala, no? Tungod sa, kanang ginaingon nila nga climate change, mga katambayan, no? So, mao na, dili kay nato na masinatian karon nga daghan kayo taog kaning mga prutas karon. Wala gihapon, mahal lang. Mahal lang gid siya, mga higala, no? Dili ta makatilaw mga tag 30, tag 20, tag 50 na kilo sa mga prutas, mga higala, kay tungod nihit gid karon panahon na, mga higala, no? So, anyways, mga higala, niya na to ang ato ang dito sa to ang mga isgutanan, mga higala, kung asan dunay mga pahimangno, no, ato kapulisan, mga higala, no, sa ginapahigayon nga security measures, mga higala, especially sa to ang mga sa to ang mga dumuduong, mga higala, no, sa mga aktibidad, mga higala, no,
nga kuan dapat sundon sa tuang mga kuan no, sundon sa tuang mga buot mutan-aw mo saksis Kadayawan Festival no. Bibo ba kining Kadayawan ba dyan mga katambayan no. So mo na ang ato ang kuan karon mga katambayan no nga dili na to siya dapat kuan, di dapat siya di dapat na to siya disregard may gala. It's because kada mga security measures gibutang na no for the safety of the people. Kami yung so bugua pud ani nga mga kuan ay well for how many years mga igala no na-deter na to ang ubang mga posibleng nga mga attacks because of these measures. So pasabot effective ang mga measure no. Kung dili mo gusto, well, kung dili mo gusto nga makuan mo kay fashion mo kay jacket mo. Ayun na lang mo sulod dira sa mga activity areas. Likay na lang mo, no? Likay na lang mo aron nga dili mo dili mo madisturbo, wala abala. Di ba? Basta ng mga nanap pa ng mga abri na po ba ang Rio Grande mga igala nga carnival dito sa Coastal Road mga igala sa Ekulan dapit nga sa Ekulan area no. Ayaw mo pagdala og backpack Diyos ko naman no. Kinadadira ilang kuan ayaw na lang mo ibili na sa inyo mga kotse, ibili na sa inyo mga kuan no. Magdala mo ka ng tote bag lang ng siguro ang dala, ayaw lang ng kuan backpack pa di mo malangan tapos guman magkuan mo dira magtawag ka na mag-post mo social media tapos manguan pa mo mang name drop pa mo agoy no. Wow, hindi ka ganahan mga gala gusto ko mag name drop classmate na ako na sa kuan, classmate na ako na sa law school si konsehal no, classmate ko na si kuan si Colonel sa Masteral mayon good which is not good mga igala no. Simple lang mata sunda lang no. It will not harm you naman mga igala kung musunod mo nga di mo dalag backpack, di mo mag-jacket, di ba? Huwag ka mag-jacket po hastang iga nga. Ay nako kita mga igala ay alang sa ubang mga isgutanan mga igala ato paminawan mga igala no mga pahinumdom no. Sa Davao City Police Office pinagi sila ang acting city director na si Colonel Manan Moari. Paminaw na to. Anong expectation natin for our people considering that October 8 will be the opening already of Kadayawan and August 8. August 8 na pala, August 8. Yeah. And then this will be your first Kadayawan Festival. What is your expectation, Colonel? Ang expectation natin, no, tulad ng nabanggit ko, dapat yung personnel, particularly ng DCPO, should be dedicated sila sa kanilang small task man yan, either nandun sila sa PSA, personal screening area, or doon sila sa mga control point. Dapat, istrikto sila doon kung ano yung nakaatang na task nila sa araw na yon mula ngayon hanggang doon sa August 31. Sir, ano ang difference ng celebration ngayon in terms of securing the city, sir? Meron tayong mga binago pertaining dun sa deployment ng tao na nakita natin na usual nilang ginagawa. May pinadagdag tayo ron at makikita nyo rin yun sa araw na ng Kadayawan festivities mula bukas hanggang sa August 31. Ay, sir, add ko na lang din po. Kasi sa preparation po ng DCPO, nagkanda po kayo ng surprise drug test po sa mga DCPO personnel. Kamusta po yung result po? Unfortunately, meron tayong isa, no? Di ko na lang banggitin kung sino yon. Pero yung preparation papers, documents para doon ay may paglalagyan siya. So meaning, alam nila kung meron silang na-violate, particularly na during screening at nag-positive, alam nilang kalalagyan nila. So wala silang paglalagyan. From what unit yun, sir? Hindi ko na rin muna banggitin, basta from DCPO. PNCO or DCO, sir? PNCO siya. Isa lang yun, sir? Isa lang so far. Kailan po na-conduct yung... So, kahapon at ngayon. So, kahapon, sumabay din ako ron. So, nakita nyo rin man sa Facebook ko, nag-render din tayo ng urine test, nagbigay tayo, and
Yun ang resulta nung lumabas. Surprise yun, sir. Surprise. Surprise, and at the same time, it is a regular, in the sense na surprise siya, kasi hindi nila alam kung sinong masasali ron. In the sense na regular siya, the regularly naman, meron tayong drug test sa ating kapulisan at may sapat na pondo para doon. Random, sir. Random. Sir, alam natin na pinaka-vital sa lahat is yung cooperation ng mga tao na pupunta sa mga events sa Cadayawan Festival. Ano po ang gusto niyo parating sa mga Dabaweños and all of the people who are visiting Davao City Yes. during the festivities? Doon sa ating mga taga-dakbayan ng Davao at saka doon sa ating mga visitors coming from different places, hopefully, no, they should follow the specific rules and regulations to be implemented in the respective venues, in the respective activities area para wala tayong problema, no. Then, even though the security is there, we must be also observant dun sa ating paligid. Kung meron man tayong nakita, may napansin, immediately report it to the police. So yung ano na din natin, so yung mga security protocols pwede paalam natin sa ating mga kababayan or sa mga turista na pupunta ng Davao City. Yes, open naman talaga ang city sa turista natin, pero meron kasing certain areas dyan na bawal yung magdala ng bag, di ba? Meron tayong implement dyan, backpacks, and other things that papahirapan pa yung ating personal screening area. So mapansin natin, parang yung night market, di ba? Mapansin nyo, pag may mga bag, saan nila iniiwan? So pinapaiwan. So I discourage people coming to a particular venue or place, bringing bags na masyadong maging parang hazard, papaiwan na natin yun sa mga bahay, sa mga hotels upang hindi na siya maiiwanan pa dun sa venue ng personal screening area. Kasi wala tayong baggage counter sa event area. Meron naman, pero sa dami influx ng tao, hindi natin ma-avoid ba, malikayan. So, in-encourage na lang natin kung pwede, magdala sila ng bag, yung clear. Kaya para hindi na mahirapan yung nasa screening area, kita na. Para tayong yung nagkumukuha ng bar exam. O, di ba, clear yung bags nila. So, di ba, better yun ang gamitin nila. CV, what's your advice also sa mga turista or mga bisita na sa Davao as they enjoy Cadayan Festival para di sila mabiktima ni mga pickpocketers or mga theft? Yes, dapat din talaga maging personally conscious sila sa kanilang mga respective properties. Kasi di natin malikayan yung triumvirate ng pag-commit ng crimes. Ang kriminal, yung magnanakaw talaga yun eh. Pero pag wala siyang nakitang opportunity, medyo nagbabantay talaga yung supposed victim, then walang crime. Even though andyan yung criminal. Lalo ngayon, meron tayong pulis sa respective areas na pagdadausan ng mga different activities pertaining sa ating Kadayawan 2025. So yung na-positive sa babae, lalaki? Basta pulis ng DCPO. Saan siya ngayon, sir? Ha? Nasa siya karon? Nasa sa... Pinag-report na yun ng kwan natin. Matikman yun, pag gano'n, ilalagay natin sa PIAS yun. Sa admin holding unit natin. Dito pa yun. Kasi imbestigahan pa naman natin yun at mag-subject pa for confirmatory test in Pero may later. mga reports na, sir, na gumagamit. So far, wala tayong na-receive. Kaya nga random, hindi nila alam na sila'y kasama. But it is a regular activities of the PNP to see to it that our policemen are drug-free. But unfortunately, personal kwan nila yon, then nangyari. Since nangyari, then pananagutin natin in accordance dun sa PNP rules and regulations for those people or personnel found to be positive in the use of illegal drugs. Are we expecting movements sa inyong mga station commanders? So far, hindi pa naman. Tinitingnan natin, tinuturuan pa natin sila sa gusto nating mangyari. But along the way, malalaman nyo rin pag merong napalitan, meaning hindi siya pumasa dun sa gusto nating standard. Can you tell us kung saan yung standard, sir? Yun, nakita nyo naman ako, di ba? Any time of the day, andyan ako sa labas. So,
from day one, alam ko sino yung pwedeng, kumbaga may tara yan sa akin eh. Tara. Itong pagkukulang mo, isang tara ka. Pagkukulang mo, isang tara ka. Hanggang umabot dun na may limitation ko. Yun na yun. Ilang tara, sir? Malalaman nyo rin yun. Tara system, it's like what? Tara system in my part, yung ano yung pagkukulang yan, tinuruan na natin, hindi pa rin ginagawa. That is, yung parang checklist, yung parang, oops, ito. Pinagawa ko na yun, parang meron yan board na gano'n. Secret yun. Ikaw na nakakalam. Oh, yes, ako lang, sa yung isang tao ko dyan. Tara 1, sir, Tara 2, sir, yung station commander. Meron na. Meron na. Along the way. Pero wag nyo na lang muna alamin sino yon. Sir, sige, mensahe na lang din mo sa mga Dabawin nyo. So, ang atong mensahe sa atong dakbayan diri, lalong-lalo sa ating mga residente ng Davao City, sa mga visitors, when you come here, enjoy the peacefulness of Davao. When you observe something, report to the police so that we can immediately act on this. At kung meron pang other informations that could jeopardize things, then also inform us so that we can act accordingly dun sa information na ibibigay nila. So that's all. Thank you and hoping we have a better, peaceful Kadayawan dito sa Davao nitong taong 2025. Thank you. So, mo ito mga igala, ang pahayag ni Colonel Manan Moarip mga igala, ang acting city director sa ang Davao City Police Office. Pasensya kaya nakita na-appeal dito silang napangutana mga sa mga kaubad po good. No, nga mga naiusa ka pulis nga nagpositibo no igala well pa lang man to initial pa lang to silang surprise drug test mga katambayan no, so yan na lang pong gi-appeal siguro no kay para aghimo siya kaning kuan mga igala na ginagihimo nga regular pero regular na siya ginahimo mga igala sa pulisan ang surprise drug test mga igala no. Surprise siya no kay syempre nabi mga activities ba ya tapos tuguman ang uban dira kay nagagamit posible nga nagagamitan no. So gusto lang niya makasarag sigurado kay para makuha ng iyang utok dito dapat permi. No, dili siya dili kan ba? Focus sa trabaho. Mo ginawa na focus yun permi dapat sa trabaho no. Dili kasi kan nga murag ambot sa tawagana no. So focus ang dapat siya sa trabaho. So mo na may nagpahigayon siya yung nana and na pa may confirmatory test mga igala. Hopefully mag negative na siya dito no kay lisod pud no sa luoy pud kung sa confirmatory test no kay kuan tawagan ni mag positive pa siya kay kuan mga igala no di ko motuo nga naagi nagagamitan dira sa DCPO siguro sa ubang lugar but not here in Davao City mga igala no. That here gi-reshuffle na gani itong mga kuan gani no tapos guman karon ing anak gihapon ng siste ay di na pwede yan dito sa Davao City bitaw mga igala. Anyways mga igala balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdum ning ato si Biana. Yes mga igala balik kita diri sa pag-uban sa tutulungan akong tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ninyo Armando Fenikito mga igala. Okay, mga igala, no? Anyways, ako sa tingin ko, no? Balik na namin sa Facebook Live, mga igala, no? Na namin sa mong page, balik na namin. So, wala lang. Dahil sa comment section, mga igala, no? Kuha na daw, mga igala, tawagan kanang pag-comment na mo diha, okay, basahon na to. Bita, mga igala. Anyways, mga katambayan, no? Di nila punta sa lang isgutan na ito, padayon na ito ng isgutan mga igala, kanay tabos may ma-average mga igala, no? Kaya ito mo, that's ma-average mga igala natin nakakuhan dito. Nagprotesta ba, no? Kanang nainagkuhan ba, post mga igala nga, politika daw ang dahilan daw mga igala. Sa pagkadilatar mga igala, no? Ginaipit ang budget, so mo nang ginaingon ni kuhan mga igala, ginaingon sa ato ang katong nag-post nabutang atong tarpaulin mga igala. Then later on nawala ra pod mga igala. And kagahapon mga igala no ato na isgutan din sa ato ang tulumanon mga igala no. Nganong nadilatar siya mga igala and nganong ingon ana siya nahitabo mga igala tungod sa katong ginaingon nila nga
kaning road right of way mga higala, no? Tapos ako na dili nila control mga higala kaning road right of way. So ang kuan diri ang nahitabo mga katambayan, so asa mo itong mga nahitabo nga kuan road right of way, mga ganun dili mo dili makuha ang road right of way, na iba mga circumstance mga higala nga tawag kanina, iba mga circumstance nga dili nila dili kontrolado sa atong DPWH, like just like atong pagka giloan sa bangko, no, or ang properties naka-mortgage siya sa mga bangko diri mga higala, and dili nila mahilatan may let's because naka-mortgage. Pwede mo siguro na nga sa bangko na lang bayaran mga higala, pero I think there are terms mga higala nga dili kaya i-cover, no, sa ato ang DPWH mga higala, and dili mo po nila kaya po na ma-expropriate po dayon na mga higala. It's because nag-responsive man ang mga property owners diha sa may mga higala, ma-flyover. So, lisod po kayo, kung walay due process mga higala, due process, walay due process mga higala, no? Okay, kung ba na may higala, constitutional ba ng right to property po ba yan, no? Although, mas matimbang ang kating ginatawag na itong kaning power of eminent domain sa atuang sa atuang estado. Pero lagi pareha siya constitutional right mga higala na dapat tagaan po siya. I think na Supreme Court ruling mga higala, I forgot. Dako kay magmona gi-discuss na siya mga higala no, sa ang political law mga higala to nagkatong pa ko nagskwela pa ko mga higala karon nakalimot na ko kay wala mo nagskwela. Nga nagin na siya ikon gid no kanang gidefine no sa nang just compensation, and then dapat masunod gyapon ang kuan mga higala no, right to property mga higala no. So ang kuan mo mga higala kung mas kung kuan nato ng mga higala no, kakaysa gid pabor gina siya dapat sa katong mga private citizen mga higala. That's why nga kinahanglan gid siya ikuan no. Pero kung na siya, depende na siya mga katambayan, no? Kung kuan ka mo decide ka, dapat in favor gina siya sa katong mga private citizen, no? Kung if ever nga kuan, no? Tawagan ni if ever nga magmagahay gid siya, it's because dapat siya mo lang kuan. No law shall be passed abridging freedom sa right to life, liberty and property. So wala siya kanang wala siya gi kanang i-regulate ra siya mo ra man sa kuan, di ba? Alam nagiging senador na ba ko? Pwede na ba mag-senador? Chapsoy na mga kuan. Pero bitaw mga higala mo nang kuan no, isa sa mga dilema sa to ang kuan no, pwede rin na may magamit ang expropriation as part, no, as under sa power sa kaning eminent domain mga higala, no, if dili responsive ang mga property owners, no, nagmagahi o unsa pa. Pero kung responsive man nangayon na dialogue na ay mo, syempre walay laing mo dili mo si ang buhaton gyud ni DPWH is mo compromise, no, mo compromise kay karapatan man na sa tao pod sa property owner pod mga higala. Although karapatan this is a public interest mga higala, no, pero well sundon lang dapat pod ang proseso pod, no. Kay basig masayang lang na proyekto mga higala nga kuningon nga wala na follow ang due process. So anyways mga higala, yata maglangan ato na paminawon, no, ang tigpamaba sa Department of Public Works and Highways na si Sir Dean Ortiz mga higala. Paminaw na to. The road right of way. Since this is delayed already for 2 years, what are we doing to really expedite or speed up the settlement of these road right of way? Okay, under Republic Act 10752, which is the Road Right of Way Act, we daghan man kita gutay ginasunod na proseso. So there are 3 modes of road acquisition. So that composes of donation, negotiated sale, and then expropriation. So we exhaust all these possibilities. No?
daghan nagsulti na kinahanglan na dapat i-expropriate na lang na para madali. But you can only expropriate kung dili mag-cooperate ang property owner. But in this case, all the property owners involved were responsive. Kana lang yun kay it took us time para maproseso ilang mga papel because after we submit to them, ano mo gana? So ang nagabayad sa ang nag-appraise sa mga properties are government financial institutions. So these are Land Bank and the Development Bank of the Philippines. So how we start is nagatag-tag properties. So after we tag the properties, nagakandak og mga parcellary survey sa ilaha. And then the results of this parcellary survey we submit to the GFIs for appraisal. So that does not only involve one project, but the entire region. So you're talking about all the provinces of Region 11 and I project on DPWH. And once they have consolidated all those results of parcellary surveys, then they will proceed here sa ATOA to appraise the properties. And they will be, after mga pila ka months, and they will be submitting their appraisal reports. And then can we only start the process na mag-negotiate na. So, tanan sila, most of the properties were subject to negotiated sale. Na okay man po, no? Pero kinahanglan magud sila mag-submit og mga requirements nila, but dili tanan nagka-submit on time. So magagad lang po ta sa ilang mga dokumento na ihatag. And then of course the funding, the release of the funding for their claims. All right, sir. According to your statement, the civil works is ongoing at 82.5%, but we see nobody's working at the construction site. Can you make us understand? Yes, sir. Some of our friends from media went to the some of our friends from media came to the point na nisaka sila dito sa sa structure mismo to check if people are working. But they have to understand that, like what I said during the previous interviews, na significantly completed na itong trabaho sa taas. So what remained to be done dito sa itong superstructure was the construction of the center island, and it's already completed. But then again, ang railings sa contractor, the bridge railings katong sa kilid niya, i-order pa nila and then moabot daw by September. So logically speaking, wala gyud katrabaho sa taas kay human-human naman. So ang focus sa atong trabaho is ang widening sa ubos na portion. But we can only work during nights per recommendation of the City Transport and Traffic Management Board. Kay we do not want to add insult to injury na mas matraffic, mas makakosta og traffic labi niya kung peak hours, no? Kay during the day grabe man gid ang volume sa sakyanan, and we cannot work, we do not want to be a cause of inconvenience or cause of vehicle build up dito sa lugar. And then the consequence of that, kasi magtrabaho ta, kung halimbawa na yung mga dagkong mga truck na muagi, then that would cause vibration, basi maapektuhan pa ang curing sa atong concrete. So it's better that we work nights, kaya at least wala tayo, ang kalaban na to diya sa gabi is ulan lang. So makita man ninyo ang resulta, na naman tayo mga pavements lagi butang, north and south, kana lang, limitado lang gid ang atong mga lihok. So that's why we are also encouraging kaning ato ang mga kauban sa counterparts nato sa utilities, sa Davao Light, and then katong mga telco na mga company, telecommunication companies too, work hand in hand with us. Kung halimbawa, if we call for their cooperation, unta naapod sila dayon, especially the telcos. Kaysa karon, sa bato, nawala na inuwan ko dyan. Okay lang, sir. Ako itong giandaman ba? Dali lang ha. So there are sa DLPC pa lang daan na Ma'am Aisa, kung saan ni 45 ni 46. Okay. So
buhanga. So sa DLPC ng mga poles, there's a total of 45 ka poles na kinahanglan natin i-relocate. 20 size pa lang ni ini ang nalihok. So we still have 19 ka mga poste na kinahanglan i-relocate. No? Wapay labot diha katong mga telco lines na naapo dito sa site. Alright. Sir, aside from the sluggish traffic that it caused, which is expected, na I concern ang mga motorists, specifically on the effect sa road on their vehicle. Do we have any engineering measures or intervention to at least scrape up to make it even? For now, we can only do palliative measures. For now, no? Okay, ongoing na ng concreting na to. It will only be a matter of 14 days para mag-cure itong ato ang pavement dito. For example, there is a Phoenix na side. Itong na-acquire naman nato ng Phoenix. So, nakabutang na ito dito ang pavement karon. So, nagbuhos sila atong Biyernes. So, let's count 14 days. So, in 2 weeks, magihan na ito na pavement and then niliyok na ito dito sa inner. So, for now, we can only do so much as to employ palliative measures, and we can assure the public na ang presence sa ato ang contractor na agi dito aron magatiman sa dalan every now and then. Kana lang kung halimbawa bigyan maayo ang panahon, then our efforts we put to naught, no? Ato lang timingan po. Okay, thank you, sir. But maintenance of the existing road will be on a regular basis. All right, thank you, sir. Few questions for VRU, sir. Good. Kita. Usay rason og kana ba karon posible ba nga magpadayon na? Well, usually pag wala na pag wala, di lang ko aware kung unsa gid ang working hours na gihatag sa ila, pero that would likely depend sa volume put sa traffic. So, basihan niya. Pero nadyo yung nagtatrabaho. Yes, so definitely na nagtatrabaho kay makita man ninyo ang mga resulta po sa trabaho nila. So, mata ka balo gabi or kantod kadlawon? Yes, actually tibok kadang kadlawon yun. Gabi ihatag kadlawon ang ihatag na oras sa ato as a traffic management po. So, mga higala, no, ang pahayag ni Sir Dean Ortiz Mahigalan, tigpamapa sa Department of Public Works and Highways, mga katambayan, no. So, apil na po dito, no. Apil, gisingit na lang ako itong pangutana sa atong amigo dara sa dating stasyon, mga higala, no. Ito nagatrabaho, mga higala, no. Pero sa taas, wala kayo nagatrabaho, kay human naman daw. No, so, sa baba na lang, mga higala. Actually, mga higala, gamay naman lang gitang kulang sa mismo flyover, ha. Ang kulang na lang man dyan, ka na laging kalsada nga buhaton las kilid, no, nga tungod sa road right of way, dili nila basta-basta matrabaho. It's because there are mo lagi na under negotiation pa, no, ang maong under negotiation, and dapat problema nga ginakatubang mga ingon mo nga apil po ka sa bakak mo na ilang giingon anong mo man ko nga wala man koy first hand knowledge, mga higala, with regards kung unsa ilang ginatrabaho dira. No? Wala po ko'y kaalam-alam kung usa bagid ang trabaho nila. Di ba? Basta, di kita magpalapit pa bright, basig mo na dahil lang ma-cite for contempt, for direct or indirect contempt, char. Anyways, may galawan natin kung oras ang hanan sa tibok persa sa diyak sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Davao, mga gala ko, yung ako, Armando Fenegito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hanggang tutsunod daw sa daghang salamat, o may adlaw ka na tong tanan.